Magandang umaga! Ayan. Bakit kami nako-red? Kasi malapit ng Christmas. May kinalaman. Okay, so manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Lord God, ang aming puso nagagalak, Lord, dahil meron na naman kami pagkakataon na makarinig ng iyong salita, Panginoon, na Lord, ikaw po ang mangungusap sa aming puso, Lord God, kahit po sa akin, Panginoon, na habang aming inaaral na iyong salita, Lord, marami kang ibabahagi sa aming kapahayagan, Lord God, na makakatulong, Panginoon, sa aming paglago. Lord God, salamat sa mga kapatiran na narito ngayon. Salamat, Panginoon, sa kanilang katapatan sa iyo, Lord God. And I pray, Father, na i-honor mo, Lord, ang kanilang pagpupunta rito, Lord God, na they will not leave this place na hindi sila na-bless, Panginoon. Ikaw po ang manguna ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, okay po. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa kaligtasan or ligtas. Ayan. Di po ba nung tayo na nag-aaral pa, pagka nagpapa-recitation si teacher, inaabangan natin yung bell. Bakit? Para save by the bell. Pag hindi ka natawag, dati ganyan ako, sabi ko, mag-bell na sana. Kasi lalo pag hindi ka ready o kaya medyo alanganin ka pa dun sa iyong preparations. So, ang sabi mo doon, saved by the bell. Pag naglalaro naman ng taguan, di ba pag nagtataguan, pagka nakita ka na, boom! Tapos tatakbo kayo dun sa naggaganunan. And then, di ba? Save. Save, ligtas. Pag hindi ka nakahawak, taya ka, di ba? So ano yun? Save na naman, ligtas na naman. Di ba? Sa English, saved. Ngayon, tingnan po natin, sa spiritual naman, ano ba tong ligtas na to? Ayan, ang ibig sabihin po ng ligtas or saved ay galing sa salitang Griego na sozo, which means to deliver or iligtas, ingatan. So yun po ibig sabihin ng ligtas. Alam niyo po ba yung pangalan ng ating Panginoong Jesus? Di ba? Jesus. Okay? Sa Hebrew, Yeshua. Tama po? Sa Greek, hula nyo? Sozo. Sabi ko, sige Lord, Jesus na lang. Kasi di ba, pag titawag mo, Yeshua. Sa tawagin mo, Panginoon, Sozo, di ba? Parang mas maganda yung Yeshua na lang. Pero sa Greek, Sozo, yun din po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, ang pangalan ng Panginoong Jesus ay kaligtasan din. Ang Sozo na ligtas ay isang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, iligtas, ingatan, pagalingin, pangalagan, at gawing buo. Tapos, ang galing po ito sa salitang salvation. Yung save, nanggaling sa salvation, nang ibig sabihin nito, rescue, iligtas, safety or pagiging ligtas, at kalusugan o kaligtasan. Ang kasama po dito, ililigtas tayo, iingatan pa tayo, pagagalingin, pangangalagaan, at gagawing buo. Kaya di ba minsan sabi natin, shattered ako, shattered dreams, bubuuin po ng Panginoon yan. Dahil kasama yan sa ating kaligtasan. Ngayon po, paano tayo naligtas pagdating sa kalusugan? Ito po ay dahil sa mga latay or stripes ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? Nagkalasog-lasog yung kanyang katawan para tayo ay magkaroon ng kagalingan. And then kasaganahan. Paano po yun? Hindi po ba nung sa crown of thorns, tumama sa kanyang eyebrow and then nagkaroon ng drops of blood? Nag-fall yun sa ground. Hindi ba sabi nung kay Adam and Eve, cursed is the ground. Pero sa Panginoong Jesus, na-reverse na yon. Nabago yon dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Ano pa po? Lahat ng pagkutya, natanggap ng ating Panginoon para tayo ay hindi nakukutyain ngayon. Inako na rin niya yon. And also, lahat ng kahihiyan. Di po ba? Walang damit, walang saplot ng ating Panginoon nung siya ay pinako sa krus. Lahat ng kahihiyan nasa Kanya. Para tayo ngayon ay hindi na natin maranasan yung kahihiyan na yon. At ang kanyang dugo, upang tayo ay maligtas, ito yung dugo ng bagong tipan o blood of the new covenant, ito ay kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Okay, ngayon paano tayo naliligtas? Tingnan natin sa Efeso 2:5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa grace. Tayo po ay naligtas dahil sa grace ng ating Panginoon.
Hindi po yan ating ginawa, hindi po yan sa ating abilidad, kundi dahil sa kanyang kagandahang loob. And then ano po ang proseso ng kaligtasan? Tingnan natin sa Efeso 2:8. Ito ay sapagkat sa biyaya, again, ay na naman kagandahang loob, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy 1:8 and 9, kaya't huwag kang mahiyang magpatotoo. Okay, kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, natanggap mo na yung kaligtasan, ang sabi niya, huwag kang mahihiyang magpatotoo. Actually, si Paul dito, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Sa halip, pakihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kung hindi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo, kung mababasa niyo ang New Testament, lalo na yung mga epistles ni Apostle Paul, makikita niyo kung paano niya ine-emphasize ang kagandahang loob o ang biyaya ng ating Panginoon. At lagi niyang ulit-ulit na sinasabi, hindi dahil sa ating nagawa, o ating ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay, ngayon, bakit daw tayo wag mahihiya, magpatotoo, dahil sa magandang balita? Ano ba itong magandang balita na to? At bakit tayo hindi dapat mahiya? Unang-una, dahil ang magandang balitang ito ay nagliligtas. Ayan. Yun pong sabi natin kanina, ano yung pagligtas? Di ba? Kagalingan, maging buo, di ba? Kasaganahan, safety, preservation. Sabi, huwag tayong mahihiya magpatotoo dahil ang balitang ito ay nagliligtas. Sabi dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ang ibig ko sabihin nito, huwag tayong mahiyang mag-share. Huwag tayong mahiyang magpatotoo dahil yung ating pinapatotoo, may kapangyarihan po yan. Hindi lang po yan, minsan kasi kaya tayo nahihiya, iniisip natin, ay mare-reject ako. Mapapahiya ako. Para laging ganon eh. Kaya, ay baka kulang ako. Laging ganon. Pero ang sabi, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo ang nagpapatotoo kung hindi yung ginawa niya sa ating buhay. Yun ang magliligtas. Minsan nako-conscious tayo dahil masyado tayong self-conscious, kaya hindi tayo nag-share. Kasi baka ganito, baka mapahiya ako, ay naku, ganyan-ganyan. Pero but then, ang sabi, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang gagawin lang natin ay magpapatotoo. Bubukas mo lang yung bibig at i-share mo ang ginawa ng Diyos. Wala ka namang idadagdag eh. Kung ano lang yung ginawa ng Diyos sa'yo, yun babahagi mo. At asahan mo yung kapangyarihan ng Diyos, kumikilos na. Minsan magtataka ka nga, may nasabi ka sa isang tao, ang tagal-tagal na, tapos pag nakita kayo, alam mo, season, naalala ko yung sinabi mo. Hindi natin kailangan maging perfect. Ano yung ibig sabihin ng perfect? Beautiful in season. Akala ko dati yung perfect, walang mali. Blameless. Hindi pala. Ang ibig sabihin ng perfect, beautiful in season. So yung season mo ngayon, beautiful ka, you're perfect. Diba? Galing ng Lord. Okay. Sagliligtas. Tapos, ito ay kapangyarihan ng Diyos na magligtas para sa lahat ng mananampalataya, yung maniniwala. And then sabi sa John 6:47, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay, twice binanggit, manampalataya, sumasampalataya. Ano ba tong mga to? Okay, ang key po ang susi sa ating pagkakaroon ng kaligtasan, una syempre sa biyaya ng Diyos, and then sa ating pananampalataya. Meron po akong naririnig na sinasabi ng isang famous preacher, when you see Jesus in His grace, God sees you in your faith. Kung nakikita mo ang grace ng Panginoon, nakikita ng Diyos ang pananampalataya mo. Okay? Sabi ito, ano bang pananampalataya? Sabi sa Hebrews 12:2, ang pananampalataya ay isang positibong pagtanggap sa sinabi o ginawa ng Diyos.
Okay? Ito yung positibong tinanggap mo. Pag sinanggap mo, inaccept mo wholeheartedly, wala kang reservation, wala kang what ifs, buts, walang ganon. Kung hindi buong-buo mong tinanggap ang ginawa o sinabi ng Diyos. Saan natin nakikita yung sinabi ng Diyos? Sa salita niya. Okay? Lagi po ang basihan natin ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Yung sinasabi po ng mga nagsasalita, ng mga nagpipreach po dito, lahat yun based sa salita ng Diyos because merong revelation. So yung mga sinishare na po dito, ita-transfer or ma-share sa inyo in such a way na maintindihan. Ganun po. Yun po lang po ang ginagawa ng mga nakatayo po rito. Yung pa rin ay based sa salita ng Diyos. Hindi po namin ginagawa yung sinasabi namin dito, kundi lahat ito ay nakabase sa salita ng Diyos. So, sabi niya, pagtanggap sa sinabi o ginawa, ito po yung patotoo. Kaya nga po laging ini-encourage si Pastora Sevin, magpatotoo tayo. Dahil yun po ang living proof na buhay ang ating Diyos. Paano po yung patotoo? Sa mga answered prayers, sa kagalingan, sa mga miracles sa pera, kung paano niligtas ng pamilya mo, yun yung mga patotoo na nagsasabi na gumagawa ang ating Diyos. Intindihan po natin? So dun po ang salvation na i-share yan sa pamamagitan ng salita niya and also sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya po tayo nandito para maging liwanag sa mga tao. Yung buhay natin, patotoo na buhay ang ating Diyos. Ganun po. And then, ang pananampalatayang sinasabi dito ay ang makita at madinig ang balita tungkol kay Jesus. Yan yung nagkakaroon pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, pag nakakarinig ka ng ginagawa ng Diyos sa kapatiran mo, yung iyong pananampalataya, napupukaw, alam mo yun, na nagigising siya. Kasi why? Dahil lahat po tayo ay binigyan ng measure of faith. Ang tao, by nature, may pananampalataya yan. Kaya lang minsan, sa mali nananampalataya. Kaya lagi kong naaalala yung The Gods Must Be Crazy na movie. Yung kwento po doon na may dumaan na airplane, private plane, nalaglag nung isang nakasakay doon yung bote ng Coke sa isang tribe sa Africa. Nung napulot nung tao yon, nung isang taga-tribe doon, bigla niyang sinamba yung Coke. Yung bote ng Coke. Kasi bakit? Galing sa langit. Naintindihan po natin na lahat tayo, lahat ng tao, may measure of faith. Ang nagiging problema nga lang, minsan yung pananampalataya, nasa sariling gawa. Pupunta ako sa magiging maayos ang lagay ko sa Diyos dahil mabait ako. Sinunod ko yung 10 commandments, sobra pa. Diba? Minsan ganon. Yun, merong pananampalataya, kaya lang hindi sa ating Panginoong Jesus. Okay, bakit kailangan sa Panginoong Jesus lamang manampalataya? Mamaya po itatakal natin yan. And then, sabi dito, ng isang narinig natin na si Jesus nabuhay sa mga patay at sa pamamagitan lamang niya, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pag narinig mo yan, yan ay isang katotohanan na patungkol sa ating kaligtasan. Ito po ay mensahe ng Diyos na sa Kanya tayo mananampalataya. So, ang sabi dito, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala kay Jesus. So, kanina yung mga binasa natin tungkol sa kaligtasan, tumutungkol sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos at sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? Yun po, tandaan natin, biyaya ng Diyos, pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ang revelation o kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin ang magiging dahilan upang tayo ay magsimulang manampalataya sa Kanya. Di po ba? Tuwing may nag-share sa atin, laging sinasabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Yun ang akala ko nung una, intro lang yun. Sabi ko, lagi namang ganun. Parang generic, sabi kong ganon. Pero ngayon, nung naano ko na, kailangan ma-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, tapos mamamangha tayo, and then tutubo yung pananampalataya sa puso natin, hanggang magtiwala na tayo sa Panginoon, tatanggapin na natin siya.
Kaya importante na maintindihan ng bawat isa sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na kung gaano tayo kamahal, pinadala niya ang kanyang anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Alright, niligtas tayo saan? Ayan, unang-una sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Di ba? We always talk of sin. Ano ba ang kasalanan? Ito ay pagsuway, paglabag sa batas, o alituntunin ng Diyos. Okay? So, pag lumabag ka, ang tawag na sa'yo, makasalanan. Immediately, walang degree kung gaano kalaki, kaliit. Basta lumabag, makasalanan. And then sabi dito, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon, tingnan po natin, ano tong tatlong klase ng kasalanan? May 3 types of sin. Numbers muna tayo. Numbers, ayan. Ito po nakabase sa Numbers. Ito po sa Numbers, noong po kasi Israelites noon. Okay, magandang umaga. Ayan. Bakit kami nako-red? Kasi malapit ng Christmas. May kinalaman. Okay, so manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Lord God, ang aming puso nagagalak, Lord, dahil meron na naman kami pagkakataon na makarinig ng iyong salita, Panginoon, na Lord, ikaw po ang mangungusap sa aming puso, Lord God, kahit po sa akin, Panginoon, na habang aming inaaral na iyong salita, Lord, marami kang ibabahagi sa aming kapahayagan, Lord God, na makakatulong, Panginoon, sa aming paglago. Lord God, salamat sa mga kapatiran na narito ngayon. Salamat, Panginoon, sa kanilang katapatan sa iyo, Lord God. And I pray, Father, na i-honor mo, Lord, ang kanilang pagpupunta rito, Lord God, na they will not leave this place na hindi sila na-bless, Panginoon. Ikaw po ang manguna ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, okay po. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa kaligtasan or ligtas. Ayan. Di po ba nung tayo na nag-aaral pa, pagka nagpapa-recitation si teacher, inaabangan natin yung bell. Bakit? Para save by the bell. Pag hindi ka natawag, dati ganyan ako, sabi ko, mag-bell na sana. Kasi lalo pag hindi ka ready o kaya medyo alanganin ka pa doon sa iyong preparations. So, ang sabi mo doon, saved by the bell. Pag naglalaro naman ng taguan, di ba pag nagtataguan, pagka nakita ka na, boom! Tapos tatakbo kayo doon sa naggaganunan. And then, di ba? Saved. Save, ligtas. Pag hindi ka nakahawak, taya ka, di ba? So ano yun? Save na naman, ligtas na naman. Di ba? Sa English, saved. Ngayon, tingnan po natin sa spiritual naman, ano ba tong ligtas na to? Ayan, ang ibig sabihin po ng ligtas or saved ay galing sa salitang Griego na sozo, which means to deliver or iligtas, ingatan, pagalingin, pangalagaan at gawing buo. So yun po ibig sabihin ng ligtas. Alam niyo po ba yung pangalan ng ating Panginoong Jesus? Di ba? Jesus. Okay? Sa Hebrew, Yeshua. Tama po? Sa Greek, hulaan nyo? Sozo. Sabi ko, sige Lord, Jesus na lang. Kasi di ba, pag titawag mo, Lord, Yeshua. Sa tawagin mo, Panginoon, sozo, di ba? Parang mas maganda yung Yeshua na lang. Pero sa Greek, sozo, yun din po ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, ang pangalan ng Panginoong Yesus ay kaligtasan din. Di ba nakakatuwa na ang sozo na ligtas ay isang pangalan ng ating, definition ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, iligtas, ingatan, pagalingin, pangalagaan, at gawing buo. Tapos ang galing po ito sa salitang salvation. Hey, yung save nang galing sa salitang salvation, nang ibig sabihin nito sa Greek again, soteria, ibig sabihin rescue, iligtas, safety or pagiging ligtas at kalusugan. So ito po yun ang galing yung sa ating salita na salvation o kaligtasan. Ang kasama po dito, ililigtas tayo, iingatan pa tayo, pagagalingin, pangangalagaan, at gagawing buo. Kaya di ba minsan sabi natin, shattered ako, shattered dreams. Bubuuin po ng Panginoon yan. Dahil kasama yan sa
ating kaligtasan. Ngayon po, ang kalusugan, paano tayo naligtas pagdating sa kalusugan? Ito po ay dahil sa mga latay or stripes ng ating Panginoong Hesus. Di po ba? Tama ba? Lasog ba? Lasog yung kanyang katawan para tayo ay magkaroon ng kagalingan. And then kasaganahan. Paano po yun? Hindi po ba nung sa crown of thorns? Yung crown of thorns tumama sa kanyang eyebrow and then nagkaroon ng drops of blood. Nag-fall yun sa ground. Hindi ba sabi nung kay Adam and Eve, cursed is the ground. Pero sa Panginoong Hesus, na-reverse na yon. Nabago yon dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Ano pa po? Lahat ng pagkutya natanggap ng ating Panginoon para tayo ay hindi nakukutyain ngayon. Inako na rin niya yon. And also, lahat ng kahihiyan. Di po ba? Walang damit, walang saplot ang ating Panginoon nung siya ay pinako sa krus. Lahat ng kahihiyan nasa Kanya. Para tayo ngayon ay hindi na natin maranasan yung kahihiyan na yon. At ang Kanyang dugo, na upang tayo ay maligtas, ito yung dugo ng bagong tipan o blood of the new covenant, ito ay kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Okay, ngayon paano tayo naliligtas? Tingnan natin sa Efeso 2:5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob or ano po ito? Grace. Tayo po ay naligtas dahil sa grace ng ating Panginoon. Hindi po yan ating ginawa, hindi po yan sa ating abilidad, kundi dahil sa Kanyang kagandahang loob. And then ano po ang proseso ng kaligtasan? Tingnan natin sa Efeso 2:8. Ito ay sapagkat sa biyaya, again, ay na naman kagandahang loob, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Okay? So ano ba ito, mamaya i-discuss ko? Ano yung pananampalataya? And then ang sabi dito, ako naniniwala na lahat tayo nakarinig na ng kaligtasan at I am praying na lahat tayo ay ligtas na. Okay? Lahat tayo ay tumanggap na. Sabi sa 2 Timothy 1:8 and 9, kaya't huwag kang mahiyang magpatotoo. Okay, kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, natanggap mo na yung kaligtasan, ang sabi niya, huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahiya, actually si Paul dito, na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, pakihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kung hindi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo, kung mababasa niyo ang New Testament, lalo na yung mga epistles ni Apostle Paul, makikita niyo kung paano niya ine-emphasize ang kagandahang loob o ang biyaya ng ating Panginoon. At lagi niyang ulit-ulit na sinasabi, hindi dahil sa ating nagawa o ating ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay, ngayon, bakit daw tayo wag mahihiya, magpatotoo, dahil sa magandang balita? Ano ba itong magandang balita na to? At bakit tayo hindi dapat mahiya? Unang-una, dahil ang magandang balitang ito ay nagliligtas. Ayan. Yun pong sabi natin kanina, ano yung pagligtas? Di ba? Kagalingan, maging buo, i-deliver ka, di ba? Kasaganahan, safety, preservation. Sabi, huwag tayong mahihiya magpatotoo dahil ang balitang ito ay nagliligtas. Sabi dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ang ibig ko sabihin nito, huwag tayong mahiyang mag-share. Huwag tayong mahiyang magpatotoo dahil yung ating pinapatotoo, may kapangyarihan po yan. Hindi lang po yan, minsan kasi kaya tayo nahihiya, iniisip natin, ay mare-reject ako, mapapahiya ako. Para laging ganun eh.
Kaya, ay baka kulang ako. Gaging ganon. Pero ang sabi, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo ang nagpapatotoo kung hindi yung ginawa niya sa ating buhay. Yun ang magliligtas. Minsan nako-conscious tayo dahil masyado tayong self-conscious, kaya hindi tayo nag-share. Kasi baka ganito, baka mapahiya ako, ay naku, ganyan-ganyan. Pero but then, ang sabi, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang gagawin lang natin ay magpapatotoo. Bubukas mo lang yung bibig at i-share mo ang ginawa ng Diyos. Wala ka namang idadagdag eh. Kung ano lang yung ginawa ng Diyos sa'yo, yun babahagi mo. At asahan mo yung kapangyarihan ng Diyos, kumikilos na. Minsan magtataka ka nga, may nasabi ka sa isang tao, ang tagal-tagal na, tapos pag nakita kayo, alam mo, Sister, naalala ko yung sinabi mo. Isip ka, ano kaya ang sinabi ko? Di ba? And then, sabi, sinabi mo yun. Tapos sabi ko, sinabi ko yun. Para mag-isip pa ako, sa akin galing yun talaga. Kasi, kapangyarihan nga ng ating Panginoon na nagkaroon ng impact doon sa tao. Alam niyo, vessel lang po tayo. Hindi natin kailangan maging perfect. Ano ba ibig sabihin ng perfect? Beautiful in season. Akala ko dati yung perfect, walang mali. Blameless. Hindi pala. Ang ibig sabihin ng perfect, beautiful in season. So yung season mo ngayon, beautiful ka, you're perfect. Diba? Galing ng Lord. Okay. Sagliligtas. Tapos, ito ay kapangyarihan ng Diyos na magligtas para sa lahat ng mananampalataya, yung maniniwala. And then sabi sa John 6:47, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay, twice binanggit sampalataya, manampalataya, sumasampalataya. Ano ba tong mga to? Okay, ang key po ang susi sa ating pagkakaroon ng kaligtasan, una syempre sa biyaya ng Diyos, and then sa ating pananampalataya. Meron po akong naririnig na sinasabi ng isang famous preacher, when you see Jesus in His grace, God sees you in your faith. Kung nakikita mo ang grace ng Panginoon, nakikita ng Diyos ang pananampalataya mo. Okay? Sabi ito, ano bang pananampalataya? Sabi sa, I don't know if I place it there, yung Hebrews 12:2, ang pananampalataya ay isang positibong pagtanggap sa sinabi o ginawa ng Diyos. Okay? Ito yung positibong tinanggap mo. Pag sinanggap mo, inaccept mo wholeheartedly, wala kang reservation, wala kang what ifs, buts, walang ganon. Kung hindi buong-buo mong tinanggap ang ginawa o sinabi ng Diyos. Saan natin nakikita yung sinabi ng Diyos? Sa salita niya. Okay? Lagi po ang basihan natin ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Yung sinasabi po ng mga nagsasalita, ng mga nagpipreach po dito, lahat yun based sa salita ng Diyos because merong revelation. So yung mga sinishare na po dito, yun na po yung ayon na yun sa kapahayagan na ng Diyos kung paano mai-transfer or mai-share sa inyo in such a way na maintindihan. Ganun po. Yun po lang po ang ginagawa ng mga nakatayo po rito. Yung pa rin ay based sa salita ng Diyos. Hindi po namin ginagawa yung sinasabi namin dito, kundi lahat ito ay nakabase sa salita ng Diyos. So, sabi niya, pagtanggap sa sinabi o ginawa, ito po yung patotoo. Kaya nga po laging ini-encourage si Pastora Sevin, magpatotoo tayo. Dahil yun po ang living proof na buhay ang ating Diyos. Paano po ipatotoo? Sa mga answered prayers, sa kagalingan, sa mga miracle sa pera, kung paano niligtas ng Panginoon ang pamilya mo, yun yung mga patotoo na nagsasabi na gumagawa ang ating Diyos. Intindihan po natin? So doon po ang salvation na i-share yan sa pamamagitan ng salita niya and also sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya po tayo nandito para maging liwanag sa mga tao. Yung buhay natin, patotoo na buhay ang ating Diyos. Ganun po. And then, ang pananampalatayang sinasabi dito ay ang makita at madinig ang balita tungkol kay Jesus. Yan yung nagkakaroon pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, pag nakakarinig ka ng ginagawa ng Diyos sa kapatiran mo, yung pananampalataya
napupukaw. Alam mo yun? Ano ba yun? Na nagigising siya. Kasi why? Dahil lahat po tayo ay binigyan ng measure of faith. Ang tao, by nature, may pananampalataya yan. Kaya lang minsan, sa mali nananampalataya. Kaya lagi kong naaalala yung The Gods Must Be Crazy na movie. Yung kwento po doon na may dumaan na airplane, private plane, nalaglag nung isang nakasakay doon yung bote ng Coke sa isang tribe sa Africa. Nung napulot nung tao yon, nung isang taga-tribe doon, bigla niyang sinamba yung Coke, yung bote ng Coke. Kasi bakit? Galing sa langit. Naintindihan po natin na lahat tayo, lahat ng tao, merong measure of faith. Ang nagiging problema nga lang, minsan yung pananampalataya, nasa sariling gawa. Pupunta ako sa magiging maayos ang lagay ko sa Diyos dahil mabait ako. Sinunod ko yung 10 commandments, sobra pa. Diba? Minsan ganon. Yun, merong pananampalataya, kaya lang hindi sa ating Panginoong Jesus. Okay, bakit kailangan sa Panginoong Jesus lamang manampalataya? Mamaya po itatakal natin yan. Alright? And then, sabi dito, halimbawa ng isang narinig natin na si Jesus ay nabuhay sa mga patay, at sa pamamagitan lamang niya, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pag narinig mo yan, yan ay isang katotohanan na patungkol sa ating kaligtasan. Ito po ay mensahe ng Diyos na sa Kanya tayo mananampalataya. So, ang sabi dito, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala kay Jesus. So, kanina, yung mga binasa natin tungkol sa kaligtasan, lahat yun tumutungkol sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos at sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? Yun po, tandaan natin, biyaya ng Diyos, pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay. Ang revelation o kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin ang magiging dahilan upang tayo ay magsimulang manampalataya sa Kanya. Di po ba, tuwing may nag-share sa atin, laging sinasabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Yun ang akala ko nung una, intro lang yun. Sabi ko, lagi namang ganun. Parang generic, sabi kong ganun. Pero ngayon, nung naano ko na, kailangan ma-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tapos mamamangha tayo. And then tutubo yung pananampalataya sa puso natin hanggang magtiwala na tayo sa Panginoon, tatanggapin na natin siya. Kaya importante na maintindihan ng bawat isa sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na kung gaano tayo kamahal, pinadala niya ang kanyang anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Alright. Ngayon, niligtas tayo niligtas tayo saan? Ayan. Unang-una sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Di ba? We always talk of sin. Ano ba ang kasalanan? Ito ay pagsuway, paglabag sa batas, o alituntunin ng Diyos. Okay? So, pag lumabag ka, ang tawag na sa'yo, makasalanan. Immediately. Walang degree kung gaano kalaki, kaliit. Basta lumabag, makasalanan. And then sabi dito, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon, tingnan po natin, ano tong tatlong klase ng kasalanan? May 3 types of sin. Numbers muna tayo. Numbers, ayan. Ito po nakabase sa Numbers. Ito po sa Numbers, noon po kasi sa Israelites noon, meron silang camp. Ngayon, merong mga tao doon na tinatawag nilang unclean. Pag unclean, kailangan lumabas ka muna sa kampo, hindi ka pwedeng pumasok sa lugar nila. Ang tawag sa kanila, hindi worthy na nasa loob ng kanilang camp. Ito yon. Paalisin mo sa kampo ng Israel ang lahat ng may ketong, ang mga inaagasan, at ang lahat ng marumi dahil napahawak sila sa patay. So itong tatlong bagay na to sa kanila, unclean. Anong kinalaman sa atin ngayon ito? Pag may ketong, ibig sabihin passive. Kasi nahawa ka lang eh.
And then ang tawag din dito, inherited sin, yung kasalanan na namana natin kay Adan. Hindi natin ginusto yon, hindi tayo ang may gawa, pero nasa atin. Parang ganon, pag may sakit gaya ng ketong, hindi mo naman ginustong mahawa, pero nahawa ka lang, viral. So passive siya, inherited, anong tawag dito ay sin of omission. Wala kang ginawa, nangyari lang na ikaw ay pinanganak sa mundo galing sa lahi ni Adan, so ikaw ay may kasalanan. Pangalawa, inaagasan. Ito yung discharge. Meron pong chapter sa Numbers all about discharges, no? Male and female. Pero example ko dito, yung woman with the issue of blood. Di ba? Inaagasan. Or yung monthly period ng babae. Ano ibig sabihin ito? Ito active. Kasi sa'yo galing eh. It is active. So it is personal. Ang tawag dito, sin of commission. Ikaw na may gawa. So isang kasalanan pa rin. Pangatlo, pag humawak ka sa patay, madidefile ka na. Sabihin defile, ikaw mismo marumi na rin. Nagiging marumi ka dahil humawak ka ng patay. Ang tawag dito, imputed, nilagay sa'yo, or sin by association. So makita natin, kahit kahalubilo mo, pwede kang magkasala. Kaya hindi po ba sa mga young people natin, very, very particular tayo na you choose your friends. Hindi ba? Piliin mo ang mga giging barkada mo, sinong sasamahan mo, dahil merong sin of by association. Okay? So, importante yan. But then, kung titingnan nyo itong tatlong types na ito, one way or the other, kasali tayo dito. Sabi mo, hindi ako nagkakasala. Hindi ako humahawak ng wala. Very good ang aking mga friends. Okay. Yung inherited sin. May liligtas ba? Wala. So kahit saan tayo dito, 'di ba? Walang lusot, lahat makasalanan. So saan tayo niligtas ng Panginoong Hesus? Sa kasalanan. Paano niya dinil ito? Makikita niyo yung mga milagro ng ating Panginoon. Yung mga may ketong pinagaling niya. Pagkatapos alam natin yung the miracle dun sa woman with the issue of blood na inaagasan ng 12 years, dinil din ng Panginoon, pinagaling din. At ano yung pangatlo? Ni-raise niya on si Lazarus from the dead. So sa tatlong categories na to, may himalang ginawa ang ating Panginoon. Siya ang sagot. Naintindihan natin? Sa bawat na yan, may himalang ginawa ang Panginoon. Inisa-isa niya para sabihin sa atin, ako ang sagot sa lahat ng ito. Amen? Okay. And then, ang kasalanan ay may kasamang punishment. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So doon tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesus. Okay, and number 2, ay sa sumpa ng kautusan. Okay? Sa Deuteronomy 27:26, sumpain ng sinumang hindi susunod sa mga utos na ito. Sasagot ang sambayanan, Amen. Anong sumpa ito? Sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, tag-init, tagtuyot, pati sa kabuhayan, pag natutuyo yung kabuhayan, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng bagay. Yung lahat ng gawin, bigo. Tapos sobra ang iyong itatanim, pero kaunti ang iyong aanihin. Ito yung pagal ka ng pagal, ang result, konti lang. Parang hindi balanse yung ibinigay mong effort sa inani mo. That is part of the curse. Okay? But then, ito ang good news. Tayo ay tinubos sa mga sumpang ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Galatians 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Inako na ng Panginoon lahat ng sumpang yon. Kaya hindi na applicable sa atin, NA. Not applicable. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Kaya kung meron tayong ginagawa na minsan hindi umuokay, sabihin mo sa kanya, yung sumpang yan, wala na sa akin. I am already redeemed from that. Kaya lahat ng aking hahawakan, magpa-prosper. Okay? Ganun ang sabihin natin dahil tinubos na tayo ng ating Panginoon. I-claim natin yung redemption na yon. And then also, ito na yung pangatlo, tayo ay niligtas ng Diyos sa kamatayan. Kanina sa kasalanan, pangalawa sa mga sumpa, pangatlo sa kamatayan. Ito yung sa Romans
23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So makita po natin dito, kahit sa kabayaran ng kasalanan, tayo ay niligtas na rin ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin ito? Yung pagiging hiwalay natin sa ating Diyos. Kailan po ba nangyari yung kamatayan? Nung nahiwalay si Adan sa Diyos. Nang pamamagitan ni Jesus, naibalik po yan. Na-i-reverse dahil tayo ngayon ay may relasyon na sa ating Panginoong Jesus at dahil dyan, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Okay? Yung assured na tayo, pag wala na rito, diretso sa ating Panginoong Jesus. Hindi na tayo kailangang ipanalangin pa. Bakit? Tapos na eh. Ginawa na ni Jesus eh. So from pag wala rito, heaven na. Okay? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. And then sa John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ito po yung assurance natin na pag tayo ay tumanggap na sa Panginoon, forever na. Bakit? Ayan o, hindi na maaagaw. Okay, mamaya po explain ko. Alright, ito na may kasiguruhan tayo. So, bakit natin dapat hindi ikahiya ang magandang balita? Dahil ito ay nagliligtas. Pangalawa, dahil ito ay may kasiguruhan. Hindi ba pag tayo nagbebenta ng insurance? Di ba ang lagi tinatanong ng bibili, baka mamaya invest ako dyan, ha? Tapos after some time, mapupunta lang pala sa wala. Ay hindi, sure to, sure deal. Di ba ganon? Ang ina-assure mo yung tao na kung ano yung kanyang babayaran, magkakaroon ng profit or makikinabang siya. So, ganon din sa pag-share ng gospel. May kasiguruhan ito. Hindi ito yung alatsamba. Alam niyo yun? Baka, sakali, maybe, hindi ganon. Sure ito. Bakit? Sabi ganon sa Acts 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So ito po ay pangako sa atin, pati yung ating pamilya. Kung meron pa members ng family natin na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, panghawakan po natin yan. Ako po nakita ko yan sa parents ko. Kasi yung parents ko po, yung mom ko, kasi Protestant. So, minsan, mga Protestant, masyadong feel din nila dahil, hindi kami nag-worship sa idols, kaya tama kami. Ganon ang pakiramdam ng mom ko. Pero alam natin na ang kaligtasan ay sa Panginoong Jesus. Hindi sa mga ibang bagay, hindi sa sarili, kundi sa Panginoon. So, pinagpe-pray ko siya. Ang dad ko naman, Catholic. So, silang dalawa. Pag sinisharean ko, makikinig, pero pagkatapos, maririnig ko, nag-argue sila ng mom ko. Sabihin, kita mo, tinuturuan pa tayo, ganyan. Sila nag-argue, no? Sabi ko, parang parang ganon. Yung nakikinig naman, siguro in courtesy, dahil nag-share ako, o ayaw nilang maano yung aking faith, kikinig, but then after, you hear them arguing. So, but then, alam nyo, even ang nakita ko kung paano ang ginawa ng Panginoon, nung time na malapit na umuwi ang dad ko, nakita ko kasi, syempre, guy, hindi umiiyak, ano. Pero nung pumunta yung pastor namin, nag-share sa kanya, iyak siya. Talagang yung kahit nahihirapan siya, umiiyak siya, tapos naniniwala ka pa, daddy, ganon. Talagang doon ko na-prove na talagang tumanggap ang aking daddy. And also ang mom ko. Ang mom ko, actually, ang testimony ng mom ko, actually, nag-ano na siya nag-flatline na Diretso na siya Tapos sabi ko, siyempre kasi hindi pa ako sure. But then, tumawag yung aking cousin na pastor, biglang gumanon ulit ang mom ko, nag-cough, bumalik yung kanyang, yung buhay niya, and then pinakausap sa aming pastor na cousin, and then she cried, and then she smiled, she raised her hand, and then, last minute, totoo nga. Naman, sabi ko kasi, Lord promise mo. Gano'n na ako, gano'n sa Panginoon. Totoo nga. Sabi ko nga, Lord,
kailangan talaga deathbed, no? Sabi ko. But then, ang assurance ko, nandun na sila and I will see them, di ba, someday. Sa promise na to ng Panginoon na may kasiguruhan, tayo at ang ating pamilya. And then sa Titus 2:11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang kagandahang loob, pag ito ay naipahayag mo, the grace of God, and ito through the Lord Jesus Christ, ito ang magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Always remember, it's only through the grace of God. And then, tingnan natin, ano pa? Itong kaligtasan nito ay may halaga. May nagbayad. Hindi po to libre sa atin kasi may nagbayad. Hindi tayo magbabayad. Pero hindi ibig sabihin walang halaga. Natindihan po natin? Di ba minsan may kakain tayo tapos sasabihin ng pastora mo, oh, it's on me. Oh, di ba? May nagbayad. Nalibre ako pero may bayad. May nagbayad. So ganun din yon. May halaga dahil may nagbayad. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Ito yung ang ating Panginoong Yesus. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Sabi, kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos or the Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit po? Nung Old Testament kasi, ang ginagawa ng mga tao, or even before sa New Testament, meron pa rin offering noon, nung nandiyan na ang Panginoon, pero hindi pa siya namamatay, ginagawa pa rin nila to, practice pa rin. Ang sabi dito, ang dugo, ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng kasalanan. Anong ginagawa? Pag ikaw nag-offer, meron kang, pupunta ka sa high priest, mag-offer ka ng lamb para sa kasalanan mo ng buong taon. Anong ginagawa nito? Tinatakpan lang niya. Okay? Yung parang siya lang yung panakip sa kasalanan mo. Pero hindi niya inalis. Kasi walang kakayahan ng kambing at ang lamb na pawiin ang kasalanan mo. Kasi hayop yun eh. Matatakpan lang yung ang iyong kasalanan. Sabi dito, ang dugo ng tupa at kambing ay panakip sa kasalanan. Hindi ito inaalis. Pero ang dugo ng Panginoong Hesus ay hindi tulad ng dugo ng hayop dahil sa kanyang pag-alay, ang dugo niya ay habang buhay na inalis ang ating kasalanan. So makita po natin, noong unang panahon, ang ginagamit mga dugo ng hayop para pang tapal sa kasalanan. Pagdating sa ating Panginoon, inalis. Wala na. Pagka nakatanggap ka na sa Panginoon, tapos nagigilty ka, sasabihin ng Lord, ano yun? Di ba binayaran ko na? Tapos na. Okay? So, ito na ngayon, makita natin na ang kaligtasan na ating tinanggap, kaya hindi natin ikakahiya, dahil, ang una, kanina, dahil ito ay nagliligtas. Pangalawa, ito ay may kasiguruhan. At pangatlo, dahil may nagbayad, ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, tayo na tumanggap na sa Panginoon. Ano ang sabi dito? Kailangan nating ipamuhay. Ayan, pinapamuhay natin. Sabi sa Colossians 2:6 and 7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Ano sinasabi dito? Patuloy nating ipamuhay yung kaligtasan na ating tinanggap. Ayan, sabi mo, works. Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan, yung ibig sabihin ng karapat dapat sa Kanya, yung pananampalataya natin. Bakit pa tayo naging karapat dapat sa Panginoon? Di ba dahil sa ating pananampalataya sa Kanya? Ibig sabihin, patuloy tayong lumakad sa pananampalataya. You walk by faith and not by sight. Patuloy nating gawin yon. At sabi dito, di ba, ano bang nagpi-please sa Panginoon? Pananampalataya. It's our faith that will please God. Doon siya natutuwa, nalulugod sa pananampalataya natin. Tapos patuloy tayo lumago. Kanina nung sinabi ko na mayroong sin of association, di ba? Minsan ito ang makakapigil sa ating paglago.
Paano tayo lalago sa Panginoon? Di ba, kikilalanin natin siya. Lumago tayo sa pagkakilala. Paano makikilala ang isang tao kung hindi mo kausap? Di ba? Minsan titingin ka pa sa profile, sa Facebook, para makilala. Sa atin, anong meron? Bible. Kilalanin natin ang ating Panginoon. And also sa ating araw-araw na paglakad, makikilala mo ang Panginoon. Sabi mo, ay, Lord pala, may sense of humor. Bakit? Kung paano kanya sasagutin sa panalangin mo. Minsan pati ako natatawa, Lord talaga, on joke. Alam niyo yung ganon? So, sabi dito, patuloy na lumago. Tapos, may mga bagay na meron tayong gagawin sa buhay natin para tayo ay lumago, hindi tayo sasama sa mga taong makakapigil sa ating paglago. Sabi sa Hebrews 9:28, gayon naman si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Okay. Ang ating kaligtasan, sakop po yan ang past, present, and future. Sa past, yung nakaraan, tayo ay justified na. Ibig sabihin, napawalang sala. Sabi ko nga kayo na, erase. Wala na. Iba po yung acquitted. Kung sa korte, di ba merong acquitted? Ibig sabihin, acquitted, guilty ka, kaya lang nagkaroon kayo ng settlement. So, na-acquit ka. O na-absuelto ka. Pero dito, na-dismiss yung kaso sa'yo. Kasi walang bearing. Dismissed. Okay? So, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, yung ating past, justified. Yung present kaya, ayan, pangkasalukuyan, tayo ay sanctified. Ginawa na tayong banal. Ay mo, oh sister, come on. Ako, banal. Ganon. Yes, sabi sa Bible ginawa ka ng banal. Magmamanifest na nga lang yan. Okay? Sa Diyos, bakit? We are the righteousness of God in Christ Jesus. Sa Kanya, banal na tayo. Magmamanifest lang yan as we continue to walk in the Lord. Okay? Dahil yung ating mind, kailangan ma-renew. Yung spirit man, bago, pero yung mind, kailangan i-renew, no? I-reformat kung sa computer. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghandog ng kanyang sarili. Okay, and then, ang sumunod po, yan yung present. And then ito yung future. Glory. Kaluwalhatian. Sabi dito, ang mga pinili niya noon, pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Pinawalang sala na ba tayo? Yes, so we are now sharing in His glory. Yun ang future natin. Di ba? Kaya tayo nag-grow from glory to glory. So anong look forward mo? Glorified me. Okay? Bakit? Because of Jesus. So ano pa ibig sabihin yan? Ang ating past, ang ating present, at ating future, saklaw ng kaligtasan. Imagine that. So ganun kaganda yung binigay ng Panginoon. Binsanan, na siya ay nag-shed ng kanyang blood, pero ang effect sa atin, past, present, and future. Right? And then, sabi dito sa Romans, okay, yan na yun, ano? And then, si Jesus ay hindi nagbabago. Alam natin yon, di ba? He is the same yesterday, today, and forever. Past, present, and future. Covered. Alright? Ang pangako ng Diyos sa Hebrews 10:17 to 18. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan, no, kasalanan na, kasamaan pa, ay hindi ko na alalahanin pa. I will remember no more. So wala na. Pag sabi mo, Lord, forgive me. Ano yun? Kasi bayad na Ano na lang nagiging epekto sa atin? Yung ating paglago at pagkilala na sinabi kanina, tayo ay lumago sa ating pagkakilala. Bakit? Kasi ang purpose sa atin, bakit tayo niligtas? Para maging blessing din sa iba. Maging patotoo din sa iba na tayo niligtas at ito ang ginagawa ng Diyos.
Okay? Sabi dito, hindi ko na alalahanin pa, at kung saan may kapatawaran ang mga ito, ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Wala nang pwedeng idagdag ang tao para tayo mapatawad ang ating kasalanan dahil ginawa na ng ating Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa kaligtasan na aming tinanggap. Panginoon, ang dalangin namin, Lord God, ang bawat isa sa amin, patuloy naming namnamin ito, Panginoon, na Lord, kami ay maging daluyan ng pagpapala para sa ibang tao, Lord, na hindi namin ikahiya ang kaligtasang aming natanggap dahil ito ay kapangyarihan mo upang maligtas ang ibang tao. Panginoon, salamat sa binigay mong kaligtasan sa amin. Salamat sa iyong dugo na Lord na nag-wipe out ng lahat ng aming kasalanan. At Lord, ang aming past, ang aming present, ang aming future, taken care of na, Panginoon. Hindi na kami dapat mag-worry, hindi na kami dapat mag-fret, kundi Panginoon, kami ay patuloy na manampalataya, Lord God, na ikaw ay buhay at ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. To you all the glory in Jesus' name. Amen.